Dating inasar na, walang kwenta ang asawang Pilipino, asawang British, ngayoy buntis sa ikatlong anak at ang dahilan ay ikinagulat ng lahat. Sa panahon ngayon mahirap nang itaguyod kahit isang anak lang, hindi ba? Lalo na sa mga malalaking syudad kung saan patuloy ang pag-aalala sa tumataas na gastusin sa pamumuhay. Pero ang bida natin ngayon, isang babaeng British, ay buntis sa kanyang ikatlong anak at ang ama ay ang kanyang asawang Pilipino. Sa simula, marami siyang narinig mula sa mga tao sa paligid niya. Ano bang meron sa mga lalaking Pilipino? Tumawa ang kanyang mga kaibigan at tumutol ang kanyang pamilya. Ngunit sa paglipas ng panahon, kasama ang kanyang tatlong anak at asawang puno ng pagmamahal, sa gitna ng isang buhay na masaya at halos hindi na niya makayanan sa sobrang biyaya, siya ang naging sentro ng atensyon ng lahat. Maging ang mga kaibigan niyang dating nag-aalala ay tahimik na lang siyang kinaiinggitan. Pakinggan natin mismo ang kwento ng babaeng British na naging ina ng tatlong anak. Magandang araw. Ako si Amelia. Ang aming tahanan sa isang eksklusibong village sa Makati ay palaging maayos at malinis. Tuwing umaga, ang sikat ng araw na pumapasok sa bintana ay nagpapakislap sa mga antigong muebles sa sala at ang mga larawan ng aming mga ninuno na nakasabit sa dingding ay palaging nakatingin sa akin ng may seryosong ekspresyon. Ang aking ama ay CEO ng isang malaking kumpanya ng manufacturing at palaging nakasuot ng perpektong business suit. Kahit na nagbabasa lang ng diaryo tuwing Sabado ng umaga, ang mga butones ng kanyang polo ay nakasara hanggang leeg. Ang aking ina naman ay board member ng isang local cultural foundation, palaging may suot na perlas na kuwintas at eleganteng bestida. Sa aming bahay, ang tamang postura at magalang na pananalita ay inaasahan, kahit sa pagpasok sa silid o sa hapagkainan. Noong bata pa ako, minsan kong naipatong ang aking siko sa mesa habang kumakain at natanggap ko ang malamig na tingin ng aking ina. Mula noon, ang oras ng pagkain kasama ang pamilya ay parang isang pagsusulit para sa akin. Amelia, ang background ng isang tao ang lahat, sabi ni Papa. Ang mga taong nakapaligid sa iyo ay dapat palaging kagalang-galang. Ang mga salitang iyon ng aking ama ay parang moto ng aming pamilya. Mula sa unang pares ng perlas na hikaw na natanggap ko sa aking ika, 8 kaarawan, hanggang sa mga aralin sa piano na sinimulan ko sa edad na 10 at sa pag-aaral ng French, mula sa edad na 12 lahat ay para sa pagbuo ng tamang background. Ang aking mga kaibigan ay pawang lumaki sa parehong kapaligiran. Sa mga merienda party na ginaganap tuwing weekend, palihim naming ikinukumpara ang aming mga damit at kilos. Akala ko, ito na ang kabuuan ng buhay. Noong nag-aaral ako sa British School Manila, ako ang Student Council President at palaging nangunguna sa klase. Sa labas, perpekto ang aking buhay estudyante, ngunit iba ang isinusulat ko sa aking journal gabi-gabi. Ngayong araw, wala na namang nakakita sa tunay na ako. Puno ng ganitong mga salita ang aking talaarawan. Minsan, binubuksan ko ang bintana at tinitingnan ang kalangitan sa gabi. Nagtatanong kung tunay nga bang masaya ang ganitong buhay. Ngunit ang tanong na iyon ay laging natatabunan ng abalang schedule kinabukasan. Nagsimula ang pagbabago sa aking ika, 16 na kaarawan. Isang regalo mula kay Sofia, anak ng business partner ng aking ama, ang naging mitsa. Nakatira siya sa Pilipinas ng ilang taon at palihim na binigyan ako ng isang OPM CD at isang DVD ng isang sikat na teleserye. Sobrang ganda nito, sabi niya. Pero sikreto lang natin sa mga magulang mo. Noong gabing iyon, isinalang ko ang DVD. At sa sandaling iyon, nagsimulang magbago ang buhay ko. Ang palabas ay ang pangako sa iyo. Habang binabasa ang English subtitles, ang kwento ay kakaiba ngunit may kakaibang pagkapamilyar. Nabigla ako sa kung gaano prangka ang pagpapahayag ng damdamin ng mga bida. Nandoon ang lalim at ekspresyon ng emosyon na hinding-hindi ko maipapakita sa aming bahay. Kinabukasan, tinawagan ko si Sofia at humingi pa ng maraming palabas. Tumawa siya at sinabing, "Nahook ka na sa kulturang Pilipino, ano?" Mula noon, nagsimula akong galugarin ang isang lihim na mundo. Gabi-gabi, nakasuot ng earphones, nakikinig ako sa OPM. Tuwing weekend, kapag wala ang mga magulang ko, nagmarathon ako ng mga teleserye. Sa una, ito ay simpleng kuryosidad lamang, ngunit unti-unti akong nahumaling sa kultura. Ang taus-pusong pagmamahal ng mga OPM singer sa kanilang mga tagahanga, ang mainit na hapunan ng pamilya sa mga drama, ang mga street food na nakita ko sa YouTube, lahat ay bago at nakakagulat para sa akin.
Lalo na akong humanga sa kung paano sila malayang nagpapahayag ng damdamin habang pinapanatili pa rin ang paggalang at formalidad. Sumali ako sa isang online community para subukang unawain ang mga liriko ng mga kanta at doon nagsimula akong makipag-ugnayan sa mga tagahanga ng kulturang Pilipino mula sa buong mundo. Balang araw, gusto kong makapunta sa Pilipinas. Ang mga salitang iyon na ipinost ko sa komunidad ay nagmula sa kaibuturan ng aking puso. Ngunit noon, isa lamang itong pangarap. Pagkatapos ng BSM, inaasahang mag-aaral ako sa Oxford o Cambridge, kukuha ng business o law, at pagkatapos ay makikipag-isang dibdib sa isang lalaking mula rin sa isang prominenteng pamilya. Iyon ang landas na itinakda para sa akin. Habang papalapit ang graduation at naghahanda ako ng mga aplikasyon sa universidad, ang aking mga kaibigan ay nag-a-apply lahat sa Oxbridge o London School of Economics, LSE. Si Sofia ay mag-aaral sa Paris, habang ang isa kong kaibigan, si Jessica, ay may sigurado ng internship sa Goldman Sachs dahil sa koneksyon ng kanyang ama. Halos tapos na ang aking aplikasyon para sa Business Administration sa LSE, ngunit gabi-gabi, palihim akong nagsasaliksik tungkol sa pag-aaral sa Pilipinas. Sa araw ng aming graduation, binigyan ako ni Papa ng isang magandang perlas na kuwintas, kapareho ng disenyo ng kay Mama. Panahon na para gampanan mo ang iyong responsibilidad bilang isang babae ng ating angkan. Ang bigat ng kuwintas ay parang tanikala. Noong gabing iyon, naglakas loob akong sabihin sa aking mga magulang, plano kong mag-aral sa Pilipinas. Hindi ko mailarawan ang bigat ng katahimikan na bumalot sa hapagkainan. Ibinaba ni Papa ang kanyang tinidor at tinanggal ang kanyang salamin. Mahigpit na hinawakan ni Mama ang kanyang kupita. Anong klaseng biro yan? Mahina ngunit mariin ang boses ni Papa. Hindi po ito biro. Gusto kong mag-apply sa programang Philippine Studies sa University of the Philippines. 1 taon lang po. Napabuntong hininga si Mama. Dahil ba yan sa mga kakaibang palabas na yan? Sinira ni Sofia ang pag-iisip mo. Tumagal ng mahigit 2 oras ang aming pagtatalo. Sa huli, sinabi ni Papa, hindi maaari. Isumite mo ang aplikasyon mo sa LSE at isipin mo ang iyong kinabukasan. Ngunit buo na ang aking desisyon. Lihim kong tinapos ang aplikasyon sa UP at nag-apply din para sa scholarship. Dahil sa magagandang marka ko, nakatanggap ako ng conditional acceptance. 1 buwan pagkatapos ng graduation, ipinaalam ko sa kanila ang lahat. Sa susunod na buwan, aalis na po ako papuntang Maynila. Nakakuha ako ng scholarship at mayroon na rin akong dormitoryo. Ang galit ni Papa ay higit pa sa inaasahan ko. Sinubukan niyang kunin ang aking pasaporte, ngunit naitago ko na ito sa isang ligtas na lugar. Umiiyak si Mama habang paulit-ulit na sinasabi, alam mo ba kung paano ka namin pinalaki? Ganoon din ang reaksyon ng aking mga kaibigan. Nasisiraan ka na ba ng bait? Sa Pilipinas? Anong mayroon doon? Tanong ni Jessica. Hindi lahat ng landas na tinatahak ng marami ay tama, sagot ko. Si Sofia lang ang sumuporta sa aking desisyon. Nakakainggit ka, ang tapang mo. Bago ako umalis, nagkaroon kami ng huling hapunan. Tanging tunog ng mga kubyertos ang maririnig. Bago matapos ang pagkain, sinabi ni Papa, 1 taon lang. Pagkatapos niyan, babalik ka sa LSE. Iyon ang kompromiso. Tumango ako, ngunit sa isip ko, alam kong magbabago ang lahat kapag nakaalis na ako. Pagdating ko sa NAIA, ang kakaibang init at ingay ay nakapanibago, ngunit sa halip na matakot, nakaramdam ako ng kalayaan. Pagdating sa dormitoryo sa UP, inayos ko ang aking mga gamit at tinanaw ang banyagang tanawin mula sa bintana. Mahahanap ko kaya ang tunay na sarili ko rito. Ang unang ilang linggo ay mahirap, ang wika, ang pagkain, ang mga cultural nuances. Ngunit lahat ay bago at kapana-panabik. Ang mga kaibigan ko sa klase ay mula sa iba't ibang bansa at masaya ang mga oras na kasama sila. Lalo na ang aking Pilipinang roommate na si Bea na malaki ang naitulong sa akin. Subukan mong mag-isa sumakay ng jeep papuntang Cubao, mungkahi niya isang araw. At sinimulan kong tuklasin ang Maynila. Ang mga lugar na sa teleserye ko lang nakikita, ang mga pagkaing sa YouTube ko lang napapanood, lahat ay thrilling maranasan. Ibang-iba sa mahigpit na kapaligiran ng London, ang Maynila ay puno ng buhay sa gitna ng kaayusan. Isang araw, pumasok ako sa isang maliit na family-owned grocery store malapit sa universidad. Bibilhin ko sana ang instant noodles na inirekomenda ni Bea nang makilala ko si Miguel. Siya ang anak ng may-ari at tumutulong sa tindahan habang nag-aaral. Nang magbabayad na ako, tinitigan niya ako at natigilan. Sa aking pautal-utal na Tagalog, sinabi ko,
magbabayad po. Ngumiti siya at sumagot sa Ingles. Kung kailangan mo ng tulong, sabihin mo lang, maging suki ka na sana rito. Ang grocery store ni Miguel ay nasa isang eskinita malapit sa UP. Pagkatapos ng klase, natural na napapadpad ang aking mga paa roon. Sa una, bumibili talaga ako ng noodles at chichirya, ngunit di nagtagal, mas madalas na akong pumupunta para lang makipag-usap sa kanya. Hindi perpekto ang kanyang Ingles, pero mas maayos kaysa sa aking Tagalog. Sa pagitan ng aming mga wika, bumuo kami ng sarili naming paraan ng pag-uusap. Ang buhay sa London, ang mansyon sa Makati, ang mahigpit na pamantayan at mga sosyal na pagtitipon lahat ay unti-unting lumalayo sa aking isipan. Ang bawat araw sa Maynila ay isang bagong pagtuklas at sa sentro nito ay palaging nandoon si Miguel. Sa paglihis ko sa landas na iginuhit ng aking mga magulang, sa banyagang lungsod na ito na aking pinili, unti-unti kong natatagpuan ang aking sarili. Isang araw, nagkaroon ako ng matinding lagnat at nakahiga lang sa kama. May kumatok sa pinto at sa hirap, bumangon ako. Si Miguel ang nakatayo roon, may dalang mainit na lugaw at isang supot ng gamot. Sinabi sa akin ng roommate mo, kainin mo to. Sa sandaling iyon, naalala ko ang buhay ko sa London. Kapag may sakit ako, isang katulong ang magdadala ng lugaw. Pero parang obligasyon lang iyon. Sa lugaw ni Miguel, may iba. Siguro, pag-aalala o pagmamahal. Noong gabing iyon, bago ako makatulog, naisip kong baka nahuhulog na ang loob ko sa kanya. Lumipas ang tagsibol at dumating ang tag-araw at kami ay naging espesyal na sa isa't isa. Tuwing weekend, ipinapasyal niya ako sa bawat sulok ng Maynila. Naglakad kami sa mga makikitid na kalye ng Intramuros, uminom ng tsaa, kumain ng isaw at uminom ng beer sa isang kainan sa tabi ng ilog at umakyat sa isang rooftop bar para tanawin ang city lights. Iba ito sa mga formal na date sa London. Ang natural na daloy, ang mga taos-pusong usapan iyon ang bumihag sa aking puso. Ang pinaka-naaalala ko ay isang gabi sa poblasyon. Biglang bumuhos ang malakas na ulan at sumilong kami sa isang maliit na bar. Dahil wala akong payong, hinubad ni Miguel ang kanyang jacket at ipinatong sa aking balikat. Ang kanyang mukha, basang-basa ng ulan habang tumatawa, ay malinaw pa rin sa aking isipan. Noong gabing iyon, unang beses niyang hinawakan ang aking kamay at nalunod ako sa init nito. Ang pagpunta ko sa Pilipinas ang pinakamagandang desisyon sa buhay ko, sabi ko sa kanya. Ngumiti siya at sumagot, ang makilala ka ang pinakamalaking swerte sa buhay ko. Lalong lumalim ang aming relasyon at sa ika-6 na buwan ng aking pag-aaral, nakilala ko ang kanyang pamilya. Simple ngunit mababait ang kanyang mga magulang. Lalo na ang kanyang ina na naghanda pa ng afternoon tea para sa akin gamit ang isang English recipe book. Kahit simple, naantig ako sa kanyang sinseridad. Tahimik lang ang kanyang ama, ngunit ang isang supot ng mangga na ibinigay niya sa akin bago ako umuwi ay nagsabi ng lahat. Mabuting tao ang nakilala ng anak namin. Sana alagaan ninyo ang isa't isa. Ang mga salitang iyon ang pinakataos-pusong basbas na natanggap ko. Ang init na naramdaman ko sa maliit na apartment nila sa Quezon City ay hindi matutumbasan ng kahit ano, lalo na't lumaki ako sa isang mansyon sa London. Ngunit mabilis lumipas ang panahon at papalapit na ang katapusan ng aking isang taong pag-aaral. Malinaw ang kondisyon ni Papa. Pagkatapos ng isang taon, babalik ka sa LSE. Nahirapan ako sa pag-iisip na kailangan kong tuparin ang pangako, ngunit wala akong pagpipilian. Sa huling buwan ng aking pananatili, naglakbay kami sa Palawan. Habang nakatingin sa dagat, pinag-usapan namin ang aming kinabukasan. Ako ang pupunta sa UK, sabi ni Miguel. Nagulat ako. Seryoso siyang nagpatuloy, logistics management ang kurso ko. Maraming kumpanya dyan sa UK na konektado sa field ko. Hintayin mo lang ako ng 6 na buwan, pupunta ako. Bago ako sumakay ng eroplano, nagkaroon kami ng huling date. Umakyat kami sa isang gusali para tanawin ang gabi at isinuot ni Miguel ang isang maliit na singsing sa aking daliri. Hindi ito mamahaling diamante, kundi isang simpleng singsing na gawa sa pilak. Pangako to. Pagdating ko sa UK, papalitan ko to ng totoong singsing. Pinigilan ko ang aking luha at tumango. Kinabukasan, sumakay ako sa eroplano pabalik sa London. Pareho pa rin ang hangin sa London. Ang bahay sa Makati, ang ugali ng aking mga magulang walang nagbago. Pero ako, nagbago na. Hindi na ako susunod sa landas na kanilang itinakda. Pumasok ako sa LSE, ngunit sa halip na business, pinili ko ang Southeast Asian Studies. Nagalit si Papa, ngunit hindi niya maaaring paalisin ang isang estudyanteng nakapasok na. Bahala ka.
Pero huwag kang magsisisi. Malamig din ang pagtanggap ng aking mga kaibigan. Akala nila na humaling lang ako sa kulturang Pilipino, lalo na si Jessica na halatang nang iinsulto. So, tumatawag pa ba yung Pilipino mong boyfriend? Para sa kanila, si Miguel ay simbolo lamang ng aking pagre-rebelde. Hindi nila inakalang seryoso ako sa kanya, lalo na nang makita nila ang pilak na singsing sa aking kamay. Hindi ba yan nangangalawang? Sa mundo ng mga mayayaman sa London, platinum at diamante lang ang kinikilala. Lumipas ang 6 na buwan, araw-araw kaming nag-video call ni Miguel. Nag-aral siyang mabuti ng Ingles at naghanda para sa mga interview sa mga international logistics company. Natakot ako na baka sumuko na siya, pero hindi siya natinag. Isang araw, hindi siya tumawag. Nag-aalala ako nang bigla ko siyang nakita sa harap ng aking paaralan. Nagulat ako. Anong ginagawa mo rito? Nakasuit si Miguel. Ngumiti siya at iniabot ang isang sobre. Natanggap ako sa isang logistics company sa UK. May visa na rin ako. Dito na ako titira. Hindi ko mailarawan ang saya. Naglakad kami sa tabi ng ilog at pinagplanuhan ang hinaharap. Nakahanap na si Miguel ng maliit na apartment at magsisimula na sa trabaho sa susunod na linggo. Parang panaginip. Ngunit ang realidad ay nanatiling malupit. Nang sabihin ko sa aking mga magulang ang tungkol sa trabaho ni Miguel, gaya ng inaasahan ang reaksyon nila, napabuntong hininga si Mama at malamig na sinabi ni Papa, "Kung diyan ka masaya." Ramdam ko ang kanilang pagkadismaya, ngunit desidido na ako. Mas masahol ang reaksyon ng mga kaibigan ko. Logistics? Tagabuhat ng kahon? Tawa ni Jessica. Hindi nila maintindihan kung bakit ako pumatol sa isang lalaking Asyano. Si Sofia lang ang sumuporta. Ang mahalaga ay mahal kanya. Ang mga date namin ni Miguel ay hindi sa mga mamahaling restaurant, kundi sa maliliit na cafe at parke. Naging masipag siya sa trabaho at lalong gumaling sa Ingles. Higit sa lahat, hindi nagbago ang kanyang kabaitan at sinseridad. Kapag nagpupuyat ako para sa exam, palagi niya akong dinadalhan ng mainit na tsaa at biskwit. Pagkatapos ng 6 na buwan, nag-propose si Miguel at walang pag-aalinlangan, pumayag ako. Ang susunod na hakbang ay ang ipaalam sa aking mga magulang. Sa hapunan para sa kaarawan ni Papa, sinabi ko, "Papa, Mama, magpapakasal na po kami ni Miguel." Ang katahimikan ay napakatagal. "Siya ba talaga ang gusto mo?" tanong ni Papa. "Opo, siya ang gusto kong makasama habang buhay." Iniwan niya ang Pilipinas para makasama ako. Pagkatapos ng ilang sandali, sinabi ni Papa, "Bahala ka sa kasal mo, pero huwag mo siyang dadalhin sa mga pagtitipon ng ating angkan." Masakit, pero pinayagan pa rin kami. Noong gabing iyon, sa apartment ni Miguel ako natulog. Habang umiiyak sa kanyang mga bisig, nakaramdam ako ng kalayaan. Sa wakas, ako na ang gumagawa ng desisyon para sa buhay ko. Simple lang ang aming kasal. Sa isang maliit na simbahan, kasama ang ilang malalapit na kaibigan, ang mga magulang ni Miguel at ang aking mga magulang. Inihatid ako ni Papa sa altar, ngunit pagkatapos ng seremonya, umalis agad sila ni Mama. Ang mga magulang ni Miguel ay lumipad mula sa Pilipinas para basbasan kami. Ang regalong Filipiniana na bigay ng kanyang ina ang pinakamakabuluhang natanggap ko. Dahil manugang ka na namin, dapat mayroon kang isang tradisyonal na damit Pilipino. Pagkatapos ng kasal, bumalik kami sa apartment ni Miguel. Sa halip na magarbong honeymoon, nagluto kami at uminom ng alak. Ang kaligayahang naramdaman ko sa simpleng gabing iyon ay walang kapantay. "Sana palagi tayong ganito," sabi ni Miguel. Tumango ako, sigurado sa aking desisyon. Hindi ko man nakuha ang buong pagtanggap ng aking mga magulang at patuloy pa rin ang pangungutya ng mga kaibigan ko. Ito ang buhay na gusto ko at hindi ko ito pagsisisihan. Ang unang ilang buwan ng aming pagsasama ay parang kami lang ang nasa mundo. Nagtrabaho ng mabuti si Miguel at ako naman ay tinapos ang aking pag-aaral habang inaayos ang aming apartment. Unti-unting nawala ang komunikasyon ko sa aking mga dating kaibigan. Ngunit si Sofia ay patuloy na tumatawag at sa huli, pumayag akong sumama sa isang pagtitipon. "Isama mo ang asawa mo. Gusto nilang makita kung sino ang pinili mo." Sa isang mamahaling restaurant ginanap ang pagtitipon. Nakasuot si Miguel at naawa ako sa kanya. "Huwag kang kabahan, maging natural ka lang," sabi niya. Ngunit pagpasok namin, nagbago ang hangin. Ang mga mata nila ay nakatutok sa amin. Si Jessica ang unang nagsalita. "Sa wakas, dumating din kayo. Curious kami kung gaano ka-espesyal ang pinili mo." Ramdam ko ang sarkasmo.
Magalang na bumati si Miguel at sinubukan niyang makisali sa usapan, pero malamig pa rin ang pakikitungo nila. Ang mga lalaki ay halos hindi siya kinakausap at ang mga babae ay nagbubulungan. Pinakasalan niya yung tagabuhat ng kargamento. Ano kayang nakain niya at pumatol sa asyano. Nang patapos na ang hapunan, biglang tinanong ng asawa ni Jessica si Miguel, "So, ano ba talaga ang ginagawa mo sa logistics? Nagbubuhat ng mga kahon?" Tumahimik ang lahat. Kalmadong sumagot si Miguel, "Ino-optimize ko ang international logistics. Noong nakaraang taon, nakatulong ako sa kumpanya na makatipid ng 15% sa gastos sa pamamagitan ng pag-improve ng ruta sa Southeast Asia." Natigilan ang asawa ni Jessica. Pauwi, tinanong ako ni Miguel, "Okay ka lang? Mukhang hindi ako gusto ng mga kaibigan mo." Natawa ako. Matalas talaga ang pakiramdam niya. Mula noon, hindi na kami madalas sumama sa kanila. Nakahanap kami ng mga bagong kaibigan, mga katrabaho ni Miguel at mga kaklasiko. Pagkalipas ng isang taon, nalaman kong buntis ako. Halo ang tuwa at kaba, ngunit si Miguel ay purong kaligayahan ang naramdaman. Talaga? Magiging tatay na ako. Nawala lahat ng aking alalahanin. Nang malaman ito ng aking ina, dumalaw siya sa aming bahay sa unang pagkakataon, may dalang mga gamit para sa sanggol. Hindi nagtagal, inimbitahan ako ni Sofia sa isang tea party. Nag-aalangan man, pumayag ako. Sa mansyon ni Jessica ginanap ang party. Dati, pamilyar ang lugar na iyon, pero ngayon, parang banyaga na. Lahat sila ay umiinom ng alak. Biglang sinabi ni Jessica, "Hindi na kami nag-uusap ng asawa ko, palamuti lang ako sa kanya." Sumunod ang isa pang kaibigan. Magkahiwalay na kami ng kwarto, para lang akong muebles. Dahan-dahan kong sinabi, "Buntis ako." Nagulat silang lahat. Sakto namang lumapit si Miguel at inabutan ako ng mainit na herbal tea. "Baka kailangan mo to. Pag-uwi natin, lulutuan kita ng sinigang." Nagbago ang tingin ng aking mga kaibigan. Nawala ang pangungutya, napalitan ng inggit. Mula noon, nagbago ang pakikitungo nila. Naging interesado sila sa aking pagbubuntis at kay Miguel. Isinilang ko ang aming panganay, isang babae, na pinangalanan naming Sofia. Nagbakasyon si Miguel ng 2 linggo para alagaan kami. Siya ang unang bumabangon kapag umiiyak ang sanggol sa gabi. Hindi ko iyon maisip na gagawin ng mga lalaking British na kinalakihan ko. Hindi nagtagal, na-promote si Miguel bilang team leader. Nagdaos kami ng isang maliit na salo-salo. Sa kalagitnaan ng party, nakaramdam ako ng kakaiba. Ginamit ko ang pregnancy test na binili ko. 2 linya. Buntis ako sa pangalawa, 10 buwan pa lang mula nang isinilang ko si Sofia. Sa pagtatapos ng party, ibinalita ko ito. Nagulat ang lahat, lalo na si Jessica. Si Miguel naman, na noon lang nalaman, ay halos mapatalon sa tuwa. "Talaga? Magiging magulang na naman tayo." Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Sa kabila ng pagbati ng aking mga kaibigan, ramdam ko ang inggit at selos sa kanilang mga mata. Nagsimulang magtanong ang mga kaibigan ko, paano nababalanse ni Miguel ang trabaho at pagiging ama? Lagi ba siyang ganyan kabait? Lalo silang naiinggit. Narinig ko mula kay Sofia na ang asawa ni Jessica ay laging wala sa bahay, habang ang mga asawa ng iba ay may kani-kaniyang problema. Bago isilang ang aming pangalawa, lumipat kami sa mas malaking bahay. Isang araw, nag-imbita kami ng mga kaibigan na may mga anak. Habang nagkakape kami, biglang nag-ingay ang mga bata. Nainis si Jessica, pero ngumiti lang si Miguel at sinabing, "Mag-relax lang kayo diyan, ako na ang bahala sa mga bata." Dinala niya ang lahat ng bata sa hardin, naglaro sila, at nakita pa naming nagpalit siya ng diaper. Natulala ang aking mga kaibigan. Kahit minsan, hindi nagpalit ng diaper ng anak namin ang asawa ko, bulong ni Jessica. Ngumiti ako habang pinapanood si Miguel. Mula noon, ang tingin nila sa amin ay naging purong inggit na. Ang aming pangalawang anak ay isang lalaki, si Luis. Binago ng aming 2 anak ang aming buhay, abala pero masaya. Samantala, ang buhay ng aking mga kaibigan ay lalong naging malungkot. Nang mag-post ako ng family picture sa social media, bumuhos ang mga komento. "Ang saya palagi ng pamilya ninyo. Saan ba makakahanap ng asawang tulad ni Miguel?" Naalala ko ang sinabi ni Papa na background is everything. Mali pala siya. Ang tunay na mahalaga ay ang pagmamahal. At nagpapasalamat ako na natagpuan ko iyon hindi sa marangyang pamayanan ng London, kundi sa isang maliit na grocery store sa Maynila. Isang araw ng tagsibol, habang nagpipiknik kami sa parke, narinig ko ang isang pamilyar na boses, "Amelia."
si Papa pala. Nagulat ako. Tinitigan niya ang kanyang mga apo, ang mga apo ko. Lumapit si Sofia at nagtanong, "Lolo?" Nagbago ang ekspresyon ni Papa. Lumuhod siya at sinabing, "Oo, apo, ako ang lolo mo." Magkasama kaming naglakad sa parke at sa unang pagkakataon, naging parang pamilya kami. Inimbitahan niya kami sa bahay nila sa susunod na linggo. Pagkalipas ng 5 taon, bumalik ako sa mansyon sa London. Pareho pa rin ang lahat, ngunit ako ay iba na. Hindi na ako nagpadaig sa bigat ng lugar. Sa una ay mailap si Mama, ngunit agad siyang napalambot ng aking mga anak. Pagkatapos ng hapunan, kinausap ni Papa si Miguel sa kanyang opisina. Nang lumabas sila, pareho silang kalmado. Sa sasakyan, sinabi ni Miguel, "Kinausap ako ng Papa mo tungkol sa kumpanya. Dahil sa karanasan ko sa logistics, makakatulong daw ako." Hindi ako makapaniwala. Iyon ay senyales na ipagkakatiwala niya kay Miguel ang negosyo ng pamilya. Mula noon, nagsimulang tumulong si Miguel sa kumpanya. Sa una, bilang consultant, pero di nagtagal, naging bahagi na siya ng management. Humanga si Papa sa kanyang mga ideya at kasipagan. Pagkalipas ng 6 na buwan, sinabi ni Papa, "Gusto kong ipamana sa asawa mo ang kumpanya." Napaiyak ako. Ang ama kong tumutol sa aming kasal ay ipagkakatiwala na ngayon ang lahat kay Miguel. Nag-resign si Miguel sa kanyang trabaho at nagsimula sa kumpanya ni Papa. Sa simula, minamaliit siya bilang asawa ng anak ng boss. Ngunit pinatunayan niya ang kanyang galing, lalo na sa pagpapalawak ng negosyo sa Asia. Isang gabi, tumawag si Papa. May business trip siya sa Maynila at gusto niyang isama si Miguel. "Gusto kong makita ang bayan ng asawa mo. Gusto kong malaman kung paano lumaki ang isang napakabuting tao roon." Habang nasa Pilipinas sila, nakaramdam ako ng pagkahilo. Kumuha ako ng pregnancy test, positibo. Ang aming 3 anak. Pagbalik nila, parang matalik na magkaibigan na sila. Ikinuwento ni Papa ang kanyang karanasan. "Pinuntahan namin ang probinsya ni Miguel. Nakilala ko ang mga magulang niya. Napakabait. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit ka nahumaling sa lugar na iyon." Pagkatapos ng hapunan, sinabi ko kay Miguel na buntis ako. Nagulat siya, tapos isang malaking ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha at niyakap niya ako. "Talaga? 3 na sila. Lalaki na naman ang pamilya natin." Iba-iba ang reaksyon ng lahat. Ang mga magulang ni Miguel ay masayang masaya. Si Mama ay nagplanong bumili agad ng mga gamit. Si Papa ay tumawa at sinabing, "Ang 3 tagapagmana ng ating kumpanya." Si Sofia ay tuwang-tuwa, ngunit si Jessica ay nagtanong, "3? Kakayanin niyo ba?" Pero kitang-kita ang inggit sa kanyang mga mata. Narinig kong nasa proseso na sila ng diborsyo. Nang buntis ako ng 7 buwan, opisyal na itinalaga si Miguel bilang miyembro ng Board of Directors. Sa isang party sa aming bahay, ipinakilala siya ni Papa bilang kanyang kanang kamay. Pauwi, hinawakan ni Miguel ang aking kamay. Hindi ko akalain na aabot tayo rito. Isang rebelding babaeng British na nahumaling sa kulturang Pilipino. Ngayon ay ina ng 2 at nagdadalang tao sa 3. Noong nakaraang linggo, nagkaroon kami ng family gathering sa mansyon. Nandoon ang aking mga magulang at ang mga magulang ni Miguel na dumalaw mula sa Pilipinas. Nagtatakbuhan sa hardin ang mga bata habang si Miguel at si Papa ay magkasamang nag-iihaw. Lumapit si Mama at hinaplos ang aking tiyan. "Anong ipapangalan ninyo sa kanya?" "Isang pangalang Pilipino po," sagot ko. "Lila." Tumango si Mama. "Magandang pangalan. Ngayon, tunay na internasyonal na ang ating pamilya." Noong gabing iyon, habang nakaupo kami ni Miguel sa teras at pinapanood ang mga bituin, naisip ko, minsan, dinadala tayo ng buhay sa mga hindi inaasahang direksyon, ngunit iyon pala ang pinakamagandang paglalakbay. Ang maliit na kuryosidad ko sa kulturang Pilipino ang naging simula ng lahat at ngayon, ito na ang aking buong buhay.